mga bata, bago tayo magsimula, tumayo ang lahat at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari nang magsiupo ang lahat. At ating alamin kung sino-sino nga ba ang mga pumasok at lumiban sa klase ngayong araw. Sabihin ng, narito po kapag tinawag ko ang inyong pangalan. Okay, mukhang nandito naman ang lahat. Ngayon, sino ang nakakaalala ng tinalakay natin kahapon? Sige nga. Tama. Kung kahapon ay tinalakay natin ang pagsasalaysay ng kwento, ngayon naman ay may bago tayong tatalakayin. Pero bago yun, sino ang gusto maglaro? Mukhang gusto naman ng lahat maglaro. Pero ang tanong, handa na ba kayo? Okay, mukhang handa ng lahat. Ito ang ating laro. Ito ay tinatawag na History Quiz B. Sa larong ito ay hahatiin ko sa dalawang grupo ang klase. Bawat grupo ay bibigyan ko ng cardboard at dito nyo isusulat ang mga sagot sa aking katanungan. Kung sino man ang maunang magtaas ng sagot at ito ay tama, sa inyo ang puntos. Okay, simulan na natin ang laro. Unang tanong. Sino ang pinakaunang babaeng Pangulo ng Pilipinas? Okay, tama ang Group 1. Pangalawang tanong. Ano ang muling sinabi ni Dr. Jose Rizal bago siya mamatay? Okay, magaling. Panalo naman ang Group 2. Pangatlong katanungan. Ano ang tunay na pangalan ni Balagtas? Okay, mukhang mananalo ang Group 1. Pang-apat na katanungan. Anong buwan ipinanganak si Andres Bonifacio? Okay, tama. Mukhang mahabol ang Group 2. Sa huling katanungan, dito natin malalaman kung sino nga ba ang mananalo sa ating palaro. Handa na ba lahat? Ito ang katanungan. Sino ang ina ni Dr. Jose Rizal? Magaling! Ang nanalo sa ating palaro ay ang Group 1. Sila ay may 3 puntos, samantalang ang Group 2 naman ay may 2 puntos. Palakpakan ang ating mga sarili at palakpakan ang Group 1 dahil sila ang nanalo sa ating palaro. Ngayon, tapos na tayo sa ating palaro. Mayroon ba kayong napansin sa ating mga katanungan? Tama! Ang mga katanungan ay patungkol sa ating mga bayani. Kilala niyo ba sila? Mabuti naman kung ganon. May narinig na ba kayong kwento tungkol sa kanila? Kung meron man, ang mga kwento ngayon ay tinatawag na talambuhay. Basahin niyo nga ulit. Talambuhay. Ito ay akdang nagsasaad ng kwento ng buhay ng isang tao, maaaring patay na o buhay pa. Sa Ingles, ang talambuhay ay tinatawag rin na autobiography. Dito sa talambuhay ay nakatala ang mga mahalagang ganap sa buhay ng isang tao. Mula sa kanyang kapanganakan, kung sino siya, at ang mga narating niya sa kanyang buhay. Ang talambuhay ay mayroong 2 uri. Ito ay ang talambuhay na pansarili at talambuhay na pangiba. At italakayin muna ang talambuhay na pansarili. Ito ay ang paglalahad ng mga kaganapan sa buhay ng isang tao na siya mismo ang may akda. Halimbawa, si Teacher Gerald. Gumawa ako ng akda patungkol sa aking sarili. Ito ay matatawag kong talambuhay na pansarili. Ang pangalawa naman sa uri ng talambuhay ay talambuhay na pangiba. Ito ay ang mga paglalahad ng mga kaganapan sa buhay ng isang tao na iba ang may akda. Halimbawa naman sa talambuhay na pangiba ay ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay patay na, kaya naman iba na ang nagsulat ng kanyang talambuhay. Kung mapapansin natin, sa talambuhay na pansarili ay siya mismo ang may akda ng kanyang kwento. Samantalang sa talambuhay na pangiba ay iba ang nagsulat ng kwento ng isang tao. Ngayon ay meron tayong babasahin na halimbawa ng talambuhay. Ito ay ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Mayroon ako ditong mga kopya ng talambuhay ni Dr. Jose Rizal at babasahin natin ito ng sabay-sabay. Kumuha ng isa at ipasa sa inyong mga kamag-aral.
Ngayon tapos na natin basahin ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal, mayroon naman akong mga katanungan para sa inyo. Magtaas na kamay ang gustong sumagot sa katanungan. Okay. Unang tanong. Tungkol kanino ang talambuhay na ating binasa? Mahusay. Ito ay tungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pangalawang tanong naman. Ano ang tunay na pangalan ng ating pambansang bayani? Tama. Ang pangalan ng ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Protasio Rizal. Pangatlong katanungan. Kailan ipinanganak ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Tama! Siya ay pinanganak noong Hunyo 11, 1861. Pang-apat na katanungan. Ano ang mga akda na isinulat ni Dr. Jose Rizal? Mahusay. Ito ay ang Il Filibusterismo at ang Noli Me Tangere. At ang maling katanungan, saan pinaril ang ating pambansang bayani? Tumpak! Siya ay binaril sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag naman na Luneta Park. Ngayon, subukan natin kung talagang naunawaan ninyo ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Kumuha kayo ng papel at sagutan ito. Pero bago yun, basahin muna natin ang panuto. Isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa buhay ni Rizal. Gamitin ang mga numerong 1 hanggang 5, lagyan ng 1 sa pinakaunang pangyayari at 5 naman sa pinakahuli. Isulat ito sa patlang. Tapos na ba ang lahat? Ngayon ay ayusin natin ang mga pangyayari sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Ano kaya ang unang nangyari? Tama! Una ay nagtawag siya ng samahang tinawag ito na La Liga Filipina. Ano naman kaya ang sunod? Tama! Inaresto si Dr. Jose Rizal habang papunta siya sa Cuba. Ano naman kaya ang sunod na nangyari? Tama! Siya ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa Dapitan. Ano naman kaya ang sumunod na nangyari? Tama! Si Dr. Jose Rizal ay natulan ng kamatayan sa dahilang napagbintangan siya ng pagsisimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. At ano naman kaya ang pinakahuling nangyari sa buhay ni Dr. Jose Rizal? Tama! Si Dr. Jose Rizal ay binaril sa Bagong Bayan. Ngayon ay alam na natin ang pagkasunod-sunod na pangyayari sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Talagang nakikinig kayo sa ating talakayan. Pero ang tanong, bakit mahalaga na magsulat ng talambuhay? Tama! Mahalaga magsulat ng talambuhay dahil ito ay nagsasaad ng mga mahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao na maaaring magbigay inspirasyon sa mga mambabasa. Tungkol saan nga ulit ang ating pinag-aralan? Tama! Ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa talambuhay. Ano ito? Tama! Ang talambuhay ay isang akda o kwento patungkol sa buhay ng isang tao. At ang talambuhay ay may dalawang uri. Sino ang makapagbibigay nito? Tama! Ang talambuhay na pansarili at ang talambuhay na pang-iba. Ano ang pinagkaiba ng dalawa? Tama! Ang talambuhay na pansarili ay siya mismo ang nagsulat ng kwento tungkol sa kanyang sarili. Samantala, ang talambuhay na pang-iba ay ibang tao ang nagsulat ng kwento ng isang tao. Ngayon ay alam mong handa na kayo para sa pagkataya. Kumuha ng isang buong papel at sagutan itong mga gawain. Tapos na ba ang lahat? Ngayon ay ipasa sa harap ang inyong mga papel ng dahan-dahan. At dahil tapos na tayo sa pagtataya, kumuha ng kwaderno at isulat ang takdang arling. Ito ang panuto. Magtala ng mga impormasyon ng paborito mong artista o bayani. Matapos ito ay sumulat ng talata ng kanilang talambuhay. Sundin ang mga nilalaman ng talata sa naunang gawain. Ang talambuhay ay isusulat sa isang buong papel. Naunawaan ba mga bata?
mabuti. Maraming salamat sa inyong pagkinig. Sa muli, ako si Teacher Gerald. Magandang hapon.